My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. Isang linggo bago ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtungo siya sa Estados Unidos para sa isang opisyal na pagbisita na naglalayong palakasin at pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Pagdating ng Pangulo sa Washington, D.C., malugod siyang sinalubong ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, at U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, kasama ang iba pang mga opisyales. Itinuturing ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang isang karangalan, lalo na't siya ang kauna-unahang pinuno ng bansa mula sa Southeast Asia na nabigyang imbitasyon na makipagpulong kay President Trump sa ikalawang termino nito. Sa unang araw ng kanyang opisyal na pagbisita sa Washington, D.C., nakipagkita ang Pangulo kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon. Ito ang kanilang pangalawang pagkikita matapos ang pagbisita ni Hegseth sa Pilipinas nitong nakaraang Marso. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng Mutual Defense Treaty bilang isang natatanging ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa pagsulong ng kapayapaan at seguridad. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga isinasagawang joint exercises sa pagitan ng mga hukbong sandatahan ng Pilipinas at Estados Unidos, pati na rin ang malaking ambag nito sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Kasunod nito, nakipagkita rin ang Pangulo kay U.S. Secretary of State Marco Rubio kung saan tinalakay ang mga plano para sa pagsusulong ng mga estratehiya na magpapalakas sa kalakalan sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa Luzon Economic Corridor at sa supply chains na inaasahang magpapalago sa ekonomiya ng dalawang bansa. Bago ang pulong kay U.S. President Donald Trump, sinamantala ng Pangulo ang pagkakataon na makausap ang top executives ng Semiconductor Industry Association ng Estados Unidos. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., umaabot ng 56.6% ng kabuuang export ng Pilipinas ang nagmumula sa industriya ng semiconductor. Kabilang dito ang mahigit 500 kumpanya sa electronics at semiconductor industry na karamihan ay mula sa Amerika. Kasunod nito, nakipagpulong ang Pangulo sa top executives ng ilan sa mga nangungunang kumpanya sa larangan ng investment sa Estados Unidos. Sa inabangang unang pagtitipon ng dalawang pinuno, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno ni President Donald Trump, lalo na sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Patunay dito ang lumalakas na trade at defense cooperation. Isa rin sa mga napag-usapan ay ang pagpapababa sa ipinataw na 20% taripa sa mga export goods ng Pilipinas sa Amerika, pati na rin ang ilang estratehiyang pagpapalakas pa sa kalakalan at pamumuhunan. Bago matapos sa kanilang pag-uusap, nagpaunlak ng interview ang dalawang Pangulo sa Oval Office.
Sa pagbalik ng Pangulo sa Pilipinas, agad siyang bumisita sa mga lumikas na residente sa San Mateo, Rizal. Sa gitna ng matinding pagbaha, dulot ng walang tigil na pag-ulan, sanhi ng Bagyong Krising at magkasunod na Severe Tropical Storm Dante at Typhoon Emong at ang Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. Bukod sa pagkain, binigyan din ang mga apektadong pamilya ng non-food items gaya ng hygiene kits at sleeping kits. Sunod niyang binisita ang Santa Ana Covered Court sa San Mateo, Rizal, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang humigit kumulang 500 pamilya. Pinamunuan din ng Pangulo ang isang situation briefing sa Camp Aguinaldo kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, maaaring tumagal pa ang sama ng panahon hanggang 2 linggo. Tinatayang aabot sa mahigit 900,000 pamilya o 3.3 milyong katao ang apektado ng matinding pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Nagbigay naman ng direktiba ang Pangulo para sa tuloy-tuloy na relief operations. Binigyan din niya ang kahalagahan ng preventive measures at alternatibong solusyon upang mabawasan ng pangmatagalang epekto ng climate change. Sa Cubao, Quezon City, pinangunahan ng Pangulo ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para malayo sa sakit. Isang programa ng PhilHealth na naglalayong magbigay ng komprehensibong primary care package kapalit ng PhilHealth konsulta o konsultasyong sulit at tama. Sa bagong expanded program, kabilang na ang mga karagdagang gamot at medisina, mas maraming laboratory tests at cancer screening sa mga accredited na pasilidad. Hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Dahil po, sa aming karanasan, ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang mortality rate kung tawagin sa malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital, pagka yung pasyente, ba't ang daming namamatay? At nagtatanong kami, ang sagot sa amin, simple lang. Dahil napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta. Kaya't ito ang aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya't maayos na yung problema nila. Kaya't yan ang layunin talaga nitong ating YAKAP program. Karagdagan pa doon, nagdagdag tayo ng mga testing, kagaya ng naipaliwanag ng ating mga tagapagsalita kanina. 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot na covered ngayon ng PhilHealth. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay ang mga registration, ang mga konsultasyon, ngayon nagagawa na online. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. At sa palagay ko, dito pagpatuloy ng YAKAP na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo, lalong-lalo na kapag kayo ay may sakit.
Sa palasyo ng Malacanang, ginawaran ng Order of Sikatuna na may ranggong Datu o Grand Cross ang outgoing Australian ambassador sa pagtatapos ng kanyang diplomatic post sa bansa. Kinilala ang kanyang mahahalagang kontribusyon sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia, katulad ng high-level dialogues, mga kasunduan sa edukasyon, agrikultura, kalikasan, defense, maritime security at humanitarian aid noong panahon ng pandemya. Nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa ginagawang Tangos-Tanza Navigational Gate at mga nasirang retaining walls sa Barangay Tanza 1, Navotas City. Iniutos niya na pabilisin ang pagkumpuni sa Navigational Gate at pagpapatayo ng mga nasirang retaining walls para mabigyang lunas ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Ang Tangos-Tanza Navigational Gate ay nagsisilbing mahalagang harang laban sa pag-apaw ng tubig dagat lalo na kung high tide. Dahil sa kasalukuyang pagkukumpuning ito, umabot hanggang bewang ang bahang nararanasan sa Navotas City, na pinalala pa dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at pag-ulan dala ng habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, target nilang matapos ang pagkumpuni ng gate sa ika-8 ng Agosto ngayong taon. Personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga evacuees sa Tanza National High School Evacuation Center sa kanyang pag-iikot sa Navotas City. Sa kasalukuyan, nasa 162 pamilya o 538 individual ang nanunuluyan sa evacuation center. Nagsimulang lumikas ang mga residente noong July 22 matapos ang walang tigil na ulan na nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Habang nasa evacuation center, nakakatanggap ang mga residente ng food packs, sleeping kits at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.